Pagbalik sa silid pagkatapos ng hapunan, hinimok ni Lightning si Maggie na huwag magpigil at gumanti hanggang magmakaawa ang Dutch bag na iyon. Naupo si Maggie sa gilid ng kama, ang mukha ay nakatago sa kanyang buhok, mahina siyang tumango, at sinabing naiintindihan niya. Itinabi ni Lightning ang kanyang mahabang puting buhok, hinawakan ang pisngi ni Maggie, malinaw na wala talagang intensyon si Maggie na saktan si Ivy. Tumingin si Maggie kay Lightning, ang kanyang mga mata ay namumula. Kung hindi papaiyakin ni Maggie si Ivy sa pagkakataong ito, mapang-asar na sabi ni Lightning, hindi na niya isasama ang duwag na si Maggie sa anumang pakikipagsapalaran pa. Nag-alangan si Maggie, ang kanyang ekspresyon ay mas lalong naluha. Isa pang boses ang nagsalita mula sa likuran nila. Hindi duwag si Maggie, singit niya. Hindi maaaring nakalaban ng mga demonyo ang isang duwag, at minsan pa niya akong iniligtas. Lumilitaw mula sa ambon, lumapit si Nightingale sa kama at kinakatok ang ulo ni Lightning, sinasabi kay Lightning na hindi niya dapat sinabi yun. Ininda ng batang babae ang kanyang ulo, umami na ayaw niya lang na umatras si Maggie kapag pinakakailangan. Huminga ng malalim si Nightingale at malumanay na hinawakan ang kamay ni Maggie. Hindi lamang ito simpleng laban sa pagitan ni Maggie at Ivy, malumanay niyang sabi. Inayos ni Roland ito upang mapagtanto ng mga mangkukulam ng Bloodfang ang kanilang mga pagkakamali at baguhin ang kanilang pag-uugali sa ibang mga mangkukulam. Maraming mga mangkukulam tulad nina Evelyn at Candle sa Slumbering Island ang may katulad na mga karanasan. Sa isang paraan, tinutulungan ni Maggie silang lahat. Titig na titig si Nightingale kay Maggie, pinapaalala sa kanya na hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili sa pagkakataong ito kundi para sa lahat, tulad ng paglaban nila sa mga demonyo. Kumurap si Maggie at bahagyang tumango. Ngumiti si Nightingale nang nakahinga ng maluwag, dagdag pa niya, sinabi rin ni Roland na kung mananalo si Maggie sa pagkakataong ito, magkakaroon si Maggie ng walang limitasyong ice cream sandwich at pepper-grilled barbecue sa loob ng 1 linggo, para lamang kay Maggie. Agad na nagningning ang mga mata ng mangkukulam, nangangako ng isang mapagpasyang tagumpay. Kinabukasan, sa labas ng pader ng lungsod sa isang damuhan, mga 10 mangkukulam ang nagtipon sa paligid ni Roland. Labis nilang ipinahayag ang kanilang suporta kay Maggie. Humikab si Shadow Feather, sinasabi na hindi siya hihiyo para kay Ivy dahil hindi naman niya ito maririnig. Dahan-daang pumasok si Ivy sa tinakdang lugar, malamig na tumitingin kay Maggie sa kabila niya. Sa isip niya, kung ang pagkakaroon ng mas maraming taga-suporta ay nangangahulugan ng tagumpay, matagal nang nagkaisa ang simbahan sa buong kontinente. Pang-iinis niyang sinabi kay Maggie na hindi pa huli ang lahat para aminin ang pagkatalo. Determinadong sumagot si Maggie na hindi siya matatalo. Nagulat si Ivy at naisip kung kailan naging matapang si Maisie para magsalita ng may ganun kalaking tiwala sa sarili. Sinabing niyang ikukulong niya si Maggie sa isang hola at hindi napapayagang lumabas pa. Tumayo ng matatag si Maggie at sinabing hindi siya mahuhuli ni Ivy. Maliban na lang kung may kidlat sa kalangitan. Sa pagtunog ng hudyat ng laban, agad sumugod si Ivy kay Maggie. Mayabang niyang sinabi na kahit mayroon si Maggie na Judgment Stone, hindi pa rin niya ito matatalo dahil sa mga taon niyang mahigpit na pagsasanay sa pakikipaglaban. At hindi alam ng lahat ang mga hirap na pinagdaanan ng mga mangkukulam ng Bloodfang. Si Maggie naman ay nag-transform sa isang maliit na asul na ibon at mabilis na lumipad paitaas. Inunat ni Ivy ang kanyang braso sa direksyon kung saan lumipad si Maggie. Ngunit hindi niya naabot ang target ng kanyang mga mahikal na linya. Patuloy na lumipad paitaas ang ibon hanggang sa mawala ito sa paningin. Nakakunot ang noo, tumingala si Ivy sa nakasisilaw na araw na humahadlang sa kanyang paningin. Ngumisi siya, nahulaan niyang plano ni Maggie na gamitin ang sikat ng araw upang itago ang kanyang presensya. Pero ano naman ang magagawa ng isang maliit na asul na ibon sa kanya? Pumikit si Ivy at ginamit ang kanyang mahika upang hanapin ang lokasyon ni Maggie. Bigla niyang sinubukang gamitin ang kanyang mahika upang bitagin si Maggie ngunit patuloy na hindi niya ito naaabot. Habang papalapit si Maggie kay Ivy, nag-transform siya pabalik sa kanyang human form sa ere at kinuha ang isang silver revolver mula sa kanyang baywang. Bago pa makareact si Ivy, naramdaman niya na parang malakas siyang hinampas sa tiyan ng isang sledgehammer. Sinundan pa ng mga paghampas sa kanyang mga hita at binti. Malalakas na tunog ang umalangaw-ngaw, kasama ang lumilipad na lupa dahil sa impact.
Ang matinding sakit ang nagpahinto kay Ify, hindi na niya kayang suportahan ang kanyang mga tuhod. Marami pang putok ng baril ang narinig, at bumagsak siya, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Lumalabo na ang kanyang paningin. Sa kanyang malabo na paningin, nakita niya ang isang puting silhwete na lumapag sa kanyang harapan, na nagsabi, "Talo ka na." Ito ang huling mga salitang narinig ni Ify bago siya nawalan ng malay. Isang marungis na batang babae ang hinihila sa kakahuyan ng isa pang matangkad na babae. Ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay matigas, at bawat hakbang ay masakit. Ang batang babae, si Ify, ay nagmamakaawa sa mas matangkad na babae. Na nagngangalang Annie, nabagalan ang lakad, dahil pagod na siya at hindi na sila makatatakas. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Annie ang kanyang kamay at patuloy siyang hinihila. Hinabol sila ng Judgment Army ng simbahan. Umiling si Ify at binitawan ang kamay ni Annie. Sinabing hindi na niya kaya pang tumakbo at masakit na ang kanyang mga paa. Napabuntong hininga si Annie at binuhat si Ify sa kanyang likod. Kahit na mas mabagal ang kanilang galaw, determinado si Annie na hindi iwan si Ify. Anuman ang mangyari, magkasama silang lalaban, matatag na sabi ni Annie. Hanggat mayroon silang pag-asa at mahanap ang Bloodfong Association, masisiguro nila ang kanilang kaligtasan. Palapit ng palapit ang Judgment Army, at biglang may isang grupo ng mga palaso ang lumipad patungo sa kanila. Ginamit ni Annie ang kanyang katawan upang protektahan si Ify, inilapag siya sa lupa at tinakpan ng kanyang sarili. Ang mga nakasakay na kabalyero ng Judgment Army, na may hawak na mga armas, ay papalapit na, mga 10 metro na lang ang layo. Ngunit biglang bumagsak ang hindi pantay na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang mga sundalong nangunguna ay napasigaw habang nahuhulog sila sa isang malalim na hukay. Ang natitirang puwersa ay nagkalat sa takot, ngunit ang kanilang mga kabayo ay biglang lumuhod. Hindi na makagalaw. Isang grupo ng mga taong nakapulang robo ang lumitaw sa harap ng Judgment Army ng simbahan. Parang bigla na lang silang lumitaw mula sa lupa. Hindi nagtagal at natalo na ang Judgment Army. Ang huling isa, na nagtangkang tumakas, ay biglang naging isang nakakatakot na tanawin para kay Annie. Ang kanyang katawan ay napilipit ng nakakatakot, kasama ang nakakatakot na tunog ng mga nababasag na buto. At pagkatapos ay sumabog ang kanyang katawan. Pagkatapos ng enkwentro, mabilis na hinubere ng mga nakapulang robo ang mga nahulog na kabalyero ng kanilang mga armor, armas, at mga gamit. Kinuha pa nila ang Judgment Stone. Habang pinapanood ng dalawang babae ang mga nakapulang individual na ito, napagtanto nila na naligtas sila. Pareho silang lumuhad sa pasasalamat. Isa sa mga nakapulang individual ang nagtanong kung bakit nila hinahanap ang Bloodfong Association. Ipinaliwanag ni Annie na pareho silang mangkukulam, at 3 pa ang kanilang mga kasama na nahiwalay sa kanila sa pagtakas. Umaasa siyang matutulungan sila ng Bloodfong Association na hanapin ang mga ito at sama-samang sumali sa Bloodfong Association. Isa sa mga nakapula ay hinubad ang kanyang hood, ipinakita ang mahaba at mapulang buhok. Sinabi niya na wala silang sapat na tao para hanapin ang ibang mga mangkukulam. Kung hindi makakarating ang mga kasamahan ni Annie sa kanilang sarili, hindi sila karapat-dapat na sumali sa Bloodfong Association. Idinagdag niya na kahit na makarating sila, hindi pa rin garantiya na tatanggapin sila. Nang marinig ito, naramdaman ni Ify na humigpit ang hawak ni Annie sa kanya. Tinatanong ng babaeng red hair ang kanilang mga kakayahan bilang mangkukulam. Matapos ipakita ng dalawa ang kanilang mga kakayahan, tumango ang babae kay Ify, senyales na sundan siya. Pero sinabihan si Annie na hindi siya maaaring sumali sa Bloodfong Association. Maya-maya, si Ify, nakasuot ng pulang robe, ay umiyak habang naglalakad, paulit-ulit na sinasabi na gusto niyang makasama si Annie. Ang babaeng red hair, nang may pagkaimpin, ay pinagalitan siya, sinasabing pasanin lang si Annie. Sumagot si Ify, sinasabing si Annie ang mangkukulam na hinahanap nila. At si Annie ang nagligtas sa kanya, sinasabi na malakas si Annie. Sinabi ng babaeng red hair na ang pagiging isang battle witch ay nakasalalay sa kakayahang ipinapakita sa kanilang paggising. Hindi sa pisikal na lakas. Naniniwala siya na nakikita lang ni Ify si Annie bilang malakas dahil mas matanda ito. Ang tanging kakayahan ni Annie ay ang pagpainit ng pagkain at pagsindi ng kahoy,
ngunit hindi kailangan ng Bloodfong Association ng isang cop. Hinarang ni Ivy ang daan ng babaeng red hair, tinanong kung saan nila dadalhin si Annie. Tinulak siya ng babae, sinasabing wala siyang pakialam. Muli, tumulo ang luha sa mga mata ni Ivy. Ang babaeng red hair, nakakunot ang noo, mahigpit na sinabi kay Ivy na ang kanilang leader, si Lady Heidi, ay napupuot sa mga mahina. Kung gusto ni Ivy na mabuhay bilang isang miyembro ng Bloodfong Association, kailangan niyang kalimutan si Annie at lahat ng nangyari noon. Lumapit si Heidi, tinatanong ang tungkol sa ingay. Tiningnan ng babaeng red hair si Heidi nang may paggalang. Tiningnan ni Heidi si Ivy at ipinaliwanag na ang Bloodfong Association ay nangangailangan ng mga halimaw. Hindi ng mga mahinang tupa na handang patayin. Hindi nila pwedeng panatilihin ang maraming mangkukulam, ang mga walang silbi ay dapat iwan. Pagkatapos ay tinanong ni Heidi si Ivy kung narinig na niya ang tungkol sa mga lobo sa bundok. Umiling si Ivy. Ipinaliwanag ni Heidi na ang lobo sa bundok ay simbolo ng Wolfheart Kingdom at namumuno sa mga bundok. Sa isang pangkat, maaaring may 3 hanggang 4 na tuta, ngunit hindi lahat ay makakaligtas. Ang inang lobo, batay sa dami ng kanyang nahuli, ay papatayin ng mga tutang hindi niya mapakain. Tinitiyak na ang iba ay makakatanggap ng sapat na pagkain. Tanging ang mga supling na pinalaki sa ganitong paraan ang makakaligtas sa malupit na kapaligiran ng bundok. Itinaas ni Heidi ang baba ni Ivy, sinabi sa kanya na ito ang pahayag na ibinigay sa kanila ng mga Diyos. At kailangang maging isang halimaw si Ivy. Natatakot, tumingin si Ivy, tanging nakita ang isang maskara na sumasalamin sa malamig na ilaw. Gusto niyang sumigaw. Si Heidi, sa isang paraan ng brainwashing, sinabi kay Ivy na ang mga mangkukulam ay dapat maging tulad ng mga mabangis na hayop. At tanging ang mga malalakas na mangkukulam ang karapat-dapat mabuhay. Naramdaman ni Ivy ang isang napakalakas na puwersa sa kanyang isipan na parang bawat miyembro ng Bloodfong Association ay paulit-ulit na nagsasabi ng isang parirala, maging isang halimaw. Bigla niyang minulat ang kanyang mga mata. Lahat ay nawala, tanging ang kisame ng silid at isang nakasabit na lampara ang nakikita. Panaginip lang ba iyon? Napahinga si Ivy at umupo, napansin ang isang batang babae sa tabi ng kanyang kama, nakamasid sa kanya. Mula sa walang ingat na ekspresyon ng babae, halatang hindi pa siya nakakaranas ng hirap o labanan. Ipinakilala ang sarili bilang nana, ipinaliwanag niya na si Haring Roland ang nagpadala sa kanya para alagaan ang mga sugat ni Ivy. Tinanong kung masakit pa ba ang sugat ni Ivy, at tiningnan ni Ivy ang babae. Iniisip na hindi makakaligtas ang isang tulad niya sa isang araw sa Bloodfong Association. Naalala ni Nana ang isang bagay, nahulaan na gutom si Ivy at dali-daling lumabas para kumuha ng pagkain para sa kanya. Tumayo si Ivy sa kama, hinawakan ang kanyang tiyan. Wala na ang sakit, at ang kahihiyan ng pagkatalo sa isang kalapati ay hindi niya matanggap. Kailangan niyang maunawaan kung anong sandata ang ginamit ni Maggie laban sa kanya. Hinubad ang kanyang damit, ang kanyang likod ay nagpakita ng 12 ng mga guhit na parang letigo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, dinala siya pabalik sa mga taon na nakalipas, sa isang flashback sa isang kuweba. Ang letigo ay tumunog ng malakas sa kanyang likod. Ang babaeng red hair ay nang insulto, hindi man lang makayanan ng ganitong uri ng pagsasanay. Tinawag silang lahat na walang kwentang basura. Nagbalik ang isip ni Ivy sa mga alaala mula sa nakalipas na mga taon sa Bloodfong Association. Hindi niya maintindihan ang mga katulad ng mga mangkukulam mula sa panig ni Tilly. At maging ang mga mula sa lungsod ng Neverwinter, na may halos walang kakayahan upang ipagtanggol laban sa malalakas na kaaway, paano sila makakaligtas sa mundong ito kung saan namamayani ang batas ng gubat? Sa kuweba, may isang piraso lamang ng tinapay sa isang plato. 4 na tao, ngunit isang piraso lamang ng pagkain. Napatingin sa tinapay. Sumugod si Ivy sa pinakamalapit na mangkukulam at nagsimulang makipaglaban para sa pagkain. Sa kanyang mundo, tulad ng isang hayop, tanging ang pinakamalakas na mangkukulam ang karapat-dapat mabuhay. Kumbinsido si Ivy na tama si Heidi. Mali ang ideolohiya ni Tilly. Kung hindi dahil sa 2 pambihirang mangkukulam sa kanyang tabi. Kung wala sina Ash at Andrea, malamang na makuha na ang kanyang posisyon. Bumalik ang isip ni Ivy sa mga araw bago siya umalis sa Bloodfong Association.
Sa isang pagsabog ng galit, binasag niya ang isang tasa sa sahig. Galit siya na maraming mangkukulam ang handang sundin ang mga utos ni Tilly. Nagdilim ang ekspresyon ni Heidi nang marinig niyang sinabi ni Tilly na ang Panginoon ng kanlurang teritoryo ay naniniwalang pantay na mahalaga ang mga non-combat witch. Naniniwala si Heidi na mga kasinungalingan lamang ito na gawa-gawa ni Tilly. Sino pa ang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung ano talaga ang ninanais ng isang Panginoon o isang hari? Inutusan niya sina Ivy at Shadowfeather na pumunta kaagad sa kanlurang mga teritoryo upang ilantad ang mga kasinungalingan ni Tilly. Gusto ni Heidi na iparating ng dalawa ang mensahe na handang ihandog ni Heidi kay Haring Roland ng higit pa kaysa kay Tilly. Nakakagulat, sa sandaling iyon, naisip ni Ivy na si Heidi ay hindi isang halimaw gaya ng paglalarawan nito sa sarili, kundi isang inosenteng tupa. Naalala ni Ivy si Annie. Nang gabing sila'y pinaghiwalay, mapagmahal na pinainit ni Annie ang pagkain para kay Ivy. Gaya ng dati niyang ginagawa. Inaalagaan siya hanggang sa sandaling makita niyang nawala ng malay si Annie at sa pilitang dinala si Ivy. Nabaling ang kanyang pansin nang bumalik si Nana sa silid, dala ang isang sariwang tinapay. Nang tumingin siya sa mga malinis at inosenteng mata ni Nana, may gumalaw sa puso ni Ivy. Mahina siyang nagpasalamat. Habang kumakain si Ivy, tinanong niya si Nana kung may kakaibang sinabi siya sa kanyang pagtulog. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Nana na paulit-ulit na sinasabi ni Ivy na siya ay isang halimaw. Gayunpaman, nakita ni Nana na hindi naman talaga isang halimaw si Ivy. Kinagat ni Ivy ang kanyang labi at umiling, ipinahihiwatig na hindi mauunawaan ni Nana. Ngunit ngumiti si Nana, at sinabing pareho silang tao. Idinagdag niya na kahit ang mga mangkukulam ay may mga espesyal na kakayahan, sinabi ni Haring Roland na lahat ng tao ay pantay-pantay. Dahan-daang naglakad si Ivy papunta sa opisina ni Roland. Nang pumasok siya sa opisina, napansin ni Roland ang pagbabago kay Ivy. Hindi kasing tibay ang kanyang mga hakbang noong una siyang dumating. Ang pag-iingat at pagmamalaki na noon ay nakikita sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng pagkalito at kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ng magalang na pagyuko, at isang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Ivy, ipinahayag ang kanyang pagnanais na malaman kung ano ang ginamit ni Maggie upang talunin siya. Kinuha ni Nightingale ang revolver mula sa kanyang baywang at ibinigay ito kay Roland. Maingat na inalis ni Roland ang silindro, ibinuhos ang mga bala. Ipinaliwanag na ginamit ni Maggie ang isang baril na katulad nito. Ang mga bala na ginamit sa tunggalian ay espesyal na ginawa upang hindi tumagos sa katawan. Kung hindi, ay namatay na sana si Ivy sa lugar na iyon. Hawak ang isang bala, ipinaliwanag ni Roland ang maselang proseso ng paggawa nito. Kinakailangan nito ang daan-daang ordinaryong tao at 3 mangkukulam. Kung wala ang magkabilang panig, hindi ito magiging posible. At ang 3 mangkukulam na ito ay ang mga dimandirigmang mangkukulam na madalas ituring ni Ivy na walang silbi. Tumingin siya ng may pag-aalinlangan, nahihirapang hanapin ang tamang salita. Hindi binigyan ni Roland ng maraming oras upang mag-isip, at ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Habang ang mga mangkukulam na iyon ay hindi direktang nakakalaban kay Ivy gamit ang kanilang mga kakayahan, ano ang pinatunayan nito? Maaaring mahihirapan ang isang ordinaryong tao na talunin ang isang mabangis na hayop gamit lamang ang mga kamao at paa, ngunit sa huli, ang mga tao ang namumuno sa mundo, hindi ang mga mababangas na hayop. Tumingin si Roland kay Ivy ng may intensidad, binibigyang diin na sa halip na tawagin silang mga dimandirigmang mangkukulam, mas gusto niyang tawagin silang mga mangkukulam na sumusuporta. Ang mga mangkukulam na sumusuporta ay may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa maraming ordinaryong tao ng mga bagong kakayahan. Bumulong si Ivy, ngunit ang mga sandatang ito, sa kamay ng mga mandirigmang mangkukulam, ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang. Umiling si Roland, sinasabing hindi sapat ang pagkakaiba upang matukoy ang kakalabasan ng isang digmaan. Kung si Ivy ang makakalaban ng 10 ordinaryong sundalo na pare-pareho ang armas, gaano kaya siya kakumpiyansa sa kanyang pagkapanalo? Maraming armas ang kayang gawin ni Roland araw-araw, pero ilan naman kaya ang mga witch warrior na naroon? Bukod pa rito, hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng mga armas. Kailangan ng malaking production at logistics team upang mapanatili ang kanilang operasyon, at ang papel ng mga support witch ay hindi maaaring palitan.
Nang maibalik na niya ang baril kay Nightingale, ipinaliwanag ni Roland na marahil hindi pa lubos na naiintindihan ni Ivy, ngunit ang mga tao ay superior sa mga hayop dahil sa kanilang karunungan. Ang mahika ay isa sa kanilang pinakamahusay na armas, at sinasayang ni Ivy ang kanyang likas na talento. Naghahanap ng tiyak na sagot at dala ang alaala ni Annie sa isip, nagtanong si Ivy, maaari bang talagang makatulong ang mga support witch? Tumayo si Roland at sinigurado kay Ivy na ang bawat witch ay may natatanging kakayahan, at kapag ginamit ng tama, ay maaaring lumikha ng mga hindi inaasahang himala. Sinabi niya kay Ivy na ang reserve team ng unang hukbo ay magkakaroon ng live ammunition training kinabukasan at inanyayahan sina Ivy at Shadowfeather na dumalo. Makikita ni Ivy ang tunay na kapangyarihan. Habang papalapit sa pinto, lumingon siya kay Ivy at sinabing, nagbago na ang panahon. Pagkatapos ng isang mahabang araw, bumalik si Agatha sa kastilyo at nakitang gabi na. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang tirahan, nagulat siya nang makita si Wendy na naghihintay sa sala. May tunay na pag-aalala sa tono ni Wendy. Nais niyang na mas maagang makabalik si Agatha, kahit man lang ay makasalo sa hapunan kasama ang lahat sa main hall. Inamin ni Agatha na nawala siya sa oras, masyadong abala sa pagtatapos ng pinakabagong batch ng nitrogen. Inilagay ni Wendy ang hapunan sa mesa, hinihikayat si Agatha na kumain habang mainit pa. Medyo naantig si Agatha, hindi niya inaasahan na si Wendy, ang pinakamamahal na witch sa mundo, ay kakain kasama niya. Siya ang unang witch sa Witch Union at pinagkakatiwalaang witch ng Panginoon na dalhan siya ng hapunan. Gently na tinapik ni Wendy ang balikat niya, sinasabing huwag siyang mahiya, at kung pagod siya, maaari niyang hilingin kay Echo na kantahan siya ng awit ng mga spring. Dagdag pa ni Wendy, tandaan mo, ikaw din ay bahagi ng Witch Union. Pagkasara ng pinto sa likod ni Wendy, nagpahinga muna si Agatha bago lumapit sa mesa at inangat ang takip ng insulated metal bento box. Sa loob ay isang 3-course meal na may sopas, mushroom, hiwa ng tinapay, at isang sopas na itlog. Sa kanyang sorpresa, mayroon ding isang maliit na plato na nakalagay sa isang sulok ng kahon, kalahating puno ng honey. Hindi niya napigil ang maluha, hindi makapaniwala si Agatha na naalala ni Wendy ang kanyang hilig sa mga matatamis. Balik tanaw sa isang dekada na ginugol niya sa pakikipaglaban sa mga demonyo sa Tekira, ang pagkain ay lalong nagiging kakarampot. Sa mga ordinaryong araw, ang pangunahing pagkain ay mga butil at prutas na itinanim ng mga witch, at kahit na may karne, ang supply nito ay hindi regular. Pagdating naman sa mga luho tulad ng pampalasa, asukal, at honey ay napakabihira. Gustong-gusto ni Agatha ang mga matatamis, lalo na ang honey. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Wendy ang detalye na iyon. Dahil sa kanyang katayuan at pinagmulan, partikular niyang hiniling kay Roland ang isang hiwalay na tirahan, katulad ng pinakamataas na palapag ng kanyang solitaryong experimental tower. Ngunit ngayon, medyo walang laman ang malaking silid para sa kanya. Marahil, hindi naman masama ang manirahan kasama ang iba. Kinuha ang honey, pantay-pantay itong nilapat ni Agatha sa hiwa ng tinapay, nilalasap ang tamis na nagpainit sa kanya mula sa loob. Lumapit si Nightingale sa kanya na may maliwanag na ngiti. Matapos mabilis na tapusin ang kanyang tinapay, tinanong ni Agatha kung may kailangan si Nightingale. Ipinaalam ni Nightingale na nais siyang makita ni Roland. Inakala ni Agatha na paalalahanan siya ni Roland tungkol sa kahalagahan ng pagbabalanse ng trabaho at pahinga, at sumagot siya, mag-iingat ako sa susunod. Kumandat si Nightingale, sinasabing hindi lang iyon ang dahilan, at idinagdag na may plano si Roland na kumilos laban sa mga demonyo. Nang marinig ito, dali-daling lumabas si Agatha sa kanyang silid. Pumasok sa opisina nang hindi naghihintay na magsalita si Roland, kinakabahang sinabi ni Agatha, hindi pa nga tayo nakakalikom ng 10 fortress cannon, paano pa kaya natin aatakihin ang kampo ng demonyo? Natatakot si Agatha na nagkakamali si Roland. Tunay na nagulat si Roland, nilinaw na mali ang pagkakaintindi ni Agatha. Hindi niya balak sirain ang kampo ng demonyo, kundi ang hulihin ng ilang demonyo ng buhay upang dalhin pabalik. Nang marinig ito, bahagyang kumalma ang tensyon ni Agatha, at nagpatuloy si Roland sa paglalarawan ng mga kakayahan ng isang bagong witch at humingi ng pananaw ni Agatha tungkol sa mga demonyo,
tulad ng tagal ng pulang usok na dala nila at kung ang kanilang dugo ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga magic seal. Ipinaliwanag ni Agatha na ang isang solong lalagyan ng pulang usok ng demonyo ay maaaring tumagal ng isang araw. Tinanong ni Roland kung kaya niyang gumawa ng isang magic seal kung may dalang isang buhay na demonyo. Kinakalkula ni Agatha sa isang sandali at sinabi na may sapat na materyales, isang independent lab, at 20 katulong, ang tagumpay sa paggawa ng isang basic magic seal ay higit sa 80%. Pagkatapos ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon kapwa niya at ni Anna sa panahon ng pagkuha sa demonyo. Itinuro ni Agatha na ang Witch Union ay may ilang evolved witch, na ang pinagsamang lakas kasama ang mga armas ay magiging sapat. Maaari nilang protektahan ang kanilang sarili kahit laban sa pinakamalakas na demonyo. Bukod pa rito, maaaring i-activate ni Anna ang Divine Seal ng 2 beses. Tumango si Roland ng may pagpapahalaga. Salamat sa kanyang suhestyon. Yumuko siya at mariing sinabi, ang pagtalo sa mga demonyo ang panghabang buhay kong hangarin. Sana ay hindi mo kami bibigwin, Roland. Habang papalabas si Agatha, pinigilan siya ni Roland, curious sa kanyang malakas na unang reaksyon sa ideya ng pag-atake sa kampo ng demonyo. Ipinaalala ni Roland kay Agatha ang kanilang unang pagkikita. Noon ay hindi lamang ipinaglaban ni Agatha ang isang agresibong pag-atake laban sa mga demonyo, maging ang pagkuha ng mga posibleng Chaos Beast mula sa kanilang kampo kahit anong mangyari. Namumula ng malalim na kulay pula, medyo nagulat si Agatha. Hindi niya maaaring aminin na ang kanyang nakaraang paninindigan ay ginawa sa isang pagsabog ng galit. Noon ay akala niya na walang kakayanan si Roland na itaboy ang mga demonyo, at walang makatutuhanang pagtatasa ng kanyang lakas. Nagbago ang kanyang pananaw kalaunan dahil sa pagiging maayos ng sitwasyon sa teritoryo. Naniniwalang, sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng sangkatauhan ay lalago ng malaki. Umubos siya ng ilang beses, at sinabing hindi niya maalala na sinabi niya ang mga bagay na iyon. Nagpanggap na nag-iinat dahil sa pagod, humingi siya ng paumanhin at umalis ng opisina nang hindi lumilingon. Habang naglalakad sa koridor patungo sa tirahan ng mangkukulam, hinawakan ng malamig na hangin ng gabi ang mukha ni Agatha, pinalamig ang kanyang kalooban. Nakatingala sa makulay na kalangitan, biglang umalangaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Wendy. Si Roland ay magiging hari ng Grey Castle balang araw at pamumunuan tayo sa tagumpay laban sa anumang kaaway. Iyon ang paniniwala ko at ng lahat sa unyon ng mga mangkukulam. Nakita ang matatag na paniniwala ni Wendy noon, nakaramdam si Agatha ng halo ng inggit at kalungkutan. Naiinggit siya sa kanila dahil hindi sila napipigilan ng malupit na realidad at nalungkot. Dahil ang simpleng tiwala ay hindi sapat upang punan ang agwat sa kapangyarihan. Ngunit ngayon, nagsisimula na rin siyang maniwala. Kahit na mortal lamang si Roland, tila karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Bumalik si Ivy sa kanyang silid tulugan at umupo sa kama. Mga imahe ng umuungal na mga baril ang umalangaw sa kanyang isipan, daan-daang tao ang nakapila ng maayos. Hinayla ang gatilyo sa mga target sa unahan. Maliban sa makapal na puting usok, wala siyang nakita. Kahit na maramdaman niya ang mga bala gamit ang mahika, hindi siya magiging sapat na mabilis upang mahuli ang mga bala gamit ang kanyang hola. Hindi nagsinungaling ang kanyang kamahalan. Ang kapangyarihan ng mga metal na bala ay malayo sa mga espesyal na bala na ginamit ni Maggie noong tunggalian. Mga target na gawa sa kahoy, 100 hakbang ang layo, ay puno ng mga butas. At ang sandatang tinatawag na kanyan ay mas nakakatakot pa. Bukod dito, ang mga ito ay pinakamatandang modelo lamang ng mga field gun. Ang unang sundalong hukbo ay nagsabing ang kanilang 152 mm Fortress Cannon ay mas malakas pa. Sa pag-iisip tungkol sa mga sandatang ito, naisip niya, niloko sila ni Heidi Morgan. Ang mga combat witch ay hindi walang kamatayan gaya ng sinabi niya noon. Komplikado rin ang hitsura ni Shadow Feather. Malinaw na nayanig din siya ng live ammunition training noong hapon. Tumingin siya kay Ivy, tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Umiling si Ivy, hindi niya alam ang sagot. Anuman ang dating intensyon ni Heidi, tila walang kabuluhan ngayon. Dahil alam ni Ivy na hindi kayang ihandog ng Bloodfang Association ang gusto ng kanyang kamahalan. Ang maraming support witch sa ilalim ni Tilly ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa mga combat witch ng Bloodfang.
sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga karanasan sa nakalipas na mga taon. Natanto niya na ang kanyang dating pinahahalagahang kakayahan at kapangyarihan ay naging isang biro lamang. Maliban kay Annie, wala nang ibang bagay na sulit na alalahanin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumingin siya kay Shadow Feather. Sinasabing ayaw na niyang bumalik sa Bloodfang Association. Ganoon din ang naramdaman ni Shadow Feather. Pagkatapos ay tumigil siya, tumingin sa namumulang mga mata ni Ivy. Sinubukan ni Ivy na panasan ang kanyang mga luha, ngunit patuloy itong umaagos. Natanto na matagal na siyang hindi umiiyak. Palagi siyang sinasabihan na ang mga tunay na halimaw ay hindi umiiyak. Kung mula pa lamang sa simula, siya at si Annie ay nakasalubong ang Witches, Union at ang Border Town, lahat ay magiging ibang-iba. Umaasa talaga si Ivy na mapatawad siya ni Annie. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa opisina ni Roland. Wala na ang kanilang dating maingat na ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng komplikadong emosyon. Ipinaliwanag nila ang lahat kay Roland kasama ang misyon at kasaysayan ng Bloodfang. Tinanong ni Roland kung alam ni Tilly ang mga bagay na ito. Umiling si Ivy, sinabi niyang ipinagbabawal ni Lady Heidi na ibunyag ang nakaraan ng Bloodfang Association. At bihira makipag-usap si Lady Heidi kay Lady Tilly. Karamihan sa ibang mga mangkukulam na sumali sa Slumbering Island ay mas malapit kay Tilly. Ang mga combat witch ay palihim na sumasang-ayon sa mga salita ni Heidi, karamihan sa kanila ay ayaw harapin si Ash ng direkta. Matapos marinig ang kwento tungkol sa Bloodfang, lumalabas na ang pasanin sa balikat ni Tilly ay hindi gaano kaiba kay Roland. Tahimik na nag-isip si Roland. Hindi tulad niya, ang lehitimong pinuno ng Western Territory. Ang mga mangkukulam ng Slumbering Island ay parang isang maluwag na organisasyon. Kahit na si Tilly ang leader, wala siyang awtoridad na magdikta ng mga aksyon. Bukod pa rito, ang mismong Bloodfang Association ay naglilihim. Bilang anak ng pamilya Maharlika, paano hindi kayang suportahan ni Heidi ang isang grupo ng mga support witch? Masasabi lamang na hindi niya balak tanggapin ang mga itinuring niyang walang silbi mula pa sa simula. Hindi tulad ng nakaraang asosasyon ng mga mangkukulam na naghahanap ng mutual protection para sa lahat ng mangkukulam. Gusto lang ni Heidi ng isang puwersa ng malalakas na combat witches na maaaring lumaban at mamatay para sa kanya. Ang kanyang obsession sa Wolfheart Kingdom ay nagpulala pa sa pag-iingat ni Roland. Marahil ay kailangan niyang magsulat ng isang confidential letter kay Tilly. Babalaan siya na mag-ingat sa mga galaw ng Bloodfang Association. Tiningnan ni Roland ang dalawang mangkukulam. Tinatanong kung bakit nila inilantad ang mga panloob na gawain ng Bloodfang Association. Hindi na ba sila nakikinig sa utos ni Heidi? Kinagat ni Ivy ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo. Sinasabing pareho silang gustong sumali sa Witch Union. Nagulat si Roland sa kanya. Kahit alam niyang ang pagpapakita ng lakas ng firearms ay isang malaking suntok sa mga combat witch na magaling sa kanilang mga kakayahan, hindi niya inaasahan ang ganito kalaking epekto. Gayunpaman, umiling siya. Nasaktan ni Ivy si Maggie, kaya hindi basta-basta pwede pumayag si Roland. Bago pa man matapos si Roland, pinutol siya ni Ivy. Hinihiling kay Roland na parusahan siya. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang robe. Halos sabay-sabay, may dalawang kamay na tumatakip sa mga mata ni Roland. Hinubad ni Ivy ang kanyang robe, inilantad ang kanyang harapan at lumingon, para ipakita ang kanyang likod na puno ng iba't ibang marka ng letigo. Natigilan si Roland. Agad tinakpan ni Nightingale ang kanyang damit. Naalala ni Roland ang sinabi tungkol sa mahigpit na pagsasanay sa loob ng Bloodfang Association. Halos naamoy ni Roland ang amoy ng dugo. Sa malalim na boses, inutusan ni Roland si Ivy na isuot muli ang kanyang damit. Tumingin si Ivy sa kanya ng may takot, akala niya hindi siya patatawarin ni Roland. Biglang nakaramdam si Roland ng bigat sa kanyang dibdib, pagkatapos ng isang paghinga. Sinabi ni Roland kay Ivy na kung gusto niyang sumali sa Witch Union, huwag niyang dalhin dito ang mga paraan ng Bloodfangs. Una, mag-apply kay Wendy, at humingi ng tawad kay Maggie. Kung tatanggapin o hindi ng natitirang unyon si Ivy ay nakasalalay na yun kay Ivy. Anuman, ang lungsod ng Neverwinter ay tahanan ng lahat ng mangkukulam. Kahit na hindi piliing sumali sa unyon sina Ivy at Shadow Feather, pareho silang pwedeng manatili dito.
Narinig ito, nakahinga ng maluwag si Ivy, nagpapasalamat sa kabaitan ni Roland. Kumpara kay Annie, at least buhay siya. Kung ang Bloodfong Association lang ang natitirang organisasyon ng mangkukulam sa Wolfheart Kingdom, ang mga mahuhuli ng simbahan o mga noble ay mas malala ang kapalaran. Biglang may tanong na lumitaw sa isip ni Roland, talaga bang ipinadala ni Heidi Morgan ang mga non-combat witches sa ibang mga organisasyon ng mangkukulam? Bihira at kalat-kalat ang mga contact ng mga mangkukulam para iwasan ang pagtuklas, kaya paano nakuha ni Heidi ang impormasyong ito? Sa huli, dahil sa buhay at kamatayan ng kanilang mga lokasyon, malamang na hindi madaling ibunyag ng mga lider ng iba't ibang organisasyon ang kanilang mga base. At kahit na alam niya, mapanganib ang pagpapadala ng mga mangkukulam doon. Tatanggapin ba ng ibang mga organisasyon ng mangkukulam ang mga bagong mangkukulam na ito? Mas lalo siyang nagduda habang lalo niyang iniisip ito. Gayunpaman, kinumpirma ni Nightingale na hindi nagsisinungaling si Ivy. Kaya, ang problema ay tila nakasalalay sa mismong tagalikha ng Bloodfong Association. Ang panganib na dulot ni Heidi ay tila mas malaki pa. Napagtanto ni Roland na dapat niyang ipaalam kay Tilly ang mga natuklasan na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang simulan ang isang investigasyon at maging handa. Ang anak na babae ng pamilyang Morgan ay maaaring hindi tunay na loyal sa mga mangkukulam.